Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Kaya nagutos si Haring Darius na saliksikin ang mga kasulatang nakatago sa lalagyan ng mga kayamanan doon sa Babylonia. Ngunit sa matatag na lungsod ng Ekbatana na sakop ng lalawigan ng Media, nakita ang isang nakarolyong kasulatan na may nakasulat na ang kasulatang ito ay nagpapaalala na sa unang taon ng paghahari ni Cyrus, nagutos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem kung saan iniaalay ang mga handog. Dapat matibay ang pundasyon nito at dapat 70 talampakan ng taas at 70 talampakan din ng luwang nito. Ang bawat 3 patong ng malalaking bato nito ay papatungan ng isang troso. Ang lahat ng gastos ay kukunin sa pondo ng kaharian. Ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebukadnezar sa Babylonia ay dapat ibalik sa lalagyan nito sa templo ng Jerusalem. Kaya nagpadala si Haring Darius ng mensahe kay Tatenai na gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, kay Shethar-Bozenai at sa mga kapwa nila opisyal sa lalawigang iyon. Lumayo kayo riyan sa templo ng Diyos. Huwag na ninyong pakialaman ang pagpapatayo nito. Pabayaan nyo na lang ang gobernador at ang iba pang mga tagapamahala ng mga Hudyo sa pagpapatayo nito sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko rin na tulungan niyo ang mga tagapamahala ng mga Hudyo na mabayaran agad ang lahat ng gastusin para hindi maabala ang pagtatrabaho nila. Kunin niyo ang bayad sa pondo ng kaharian na nanggagaling sa mga buwis ng lalawigan ninyo. Dapat niyong bigyan araw-araw ang mga pari sa Jerusalem ng mga pangangailangan nila gaya ng batang toro, lalaking tupa at batang lalaking tupa bilang handog na sinusunog para sa Diyos ng kalangitan. Pati na rin ang trigo, asin, katas ng ubas at langis. Dapat hindi kayo pumalya sa pagbibigay para makapag-alay sila ng mga handog na makakalugod sa Diyos ng kalangitan at maipanalangin nila ako at ang mga anak ko. Iniutos ko rin na ang sino mang hindi tutupad nito ay tutuhugin ng kahoy na tinanggal sa bahay niya at ang bahay niya ay gigibain hanggang sa wala ng bahagi nito ang maiwang nakatayo. Naway ang Diyos na pumili sa Jerusalem bilang lugar kung saan siya sasambahin ang siyang lumipol sa kahit sinong hari o kaya'y bansa na hindi tutupad sa utos na ito at gigiba ng templong ito sa Jerusalem. Ako si Darius ang nagutos nito. Dapat itong tuparin. Tinupad ni Tatenai na gobernador, Shethar-Bozenai at ng mga kasama nila ang utos ni Haring Darius. Kaya patuloy na nagtrabaho ang mga tagapamahala ng mga Hudyo habang pinapalakas sila ng mga mensahe ng mga propeta na sina Hagayo at Zacarias na anak ni Ido. Natapos nila ang templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel na ipinatupad ni Cyrus, Darius at Artaxerxes na magkakasunod na mga hari ng Persia. Natapos ng templo ng ikatlong araw ng ika-12 buwan na siyang buwan ng Adar ng ika-6 na taon ng paghahari ni Darius. Masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos ang mamamayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita at ang iba pang bumalik galing sa pagkabihag. Sa pagtatalagang ito ng templo ng Diyos, naghandog sila ng 100 toro, 200 lalaking tupa at 400 batang lalaking tupa. Naghandog din sila ng 12 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis ng bawat lahi ng Israel. Itinalaga nila ang mga pari at mga Levita sa kani-kanilang tungkulin sa templo ng Jerusalem ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Nang ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ipinagdiwang ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang pista ng paglampas ng anghel. Nilinis ng mga pari at mga Levita ang kanilang sarili para maging karapat-dapat sila sa pangunguna nila sa mga seremonya. Pagkatapos, kinatay ng mga Levita ang mga tupang handog sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ginawa nila ito para sa lahat ng bumalik galing sa pagkabihag, para sa mga paring kamag-anak nila at para sa sarili nila. Ang mga handog na ito ay kinain ng mga Israelitang bumalik galing sa pagkabihag at ng ibang mga taong nakatira doon na tumalikod na sa mga ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tumalikod sila sa mga bagay na ito para sambahin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw, ipinagdiwang nila ng may kagalakan ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng kagalakan nang binago niya ang puso ng hari ng Assyria para tulungan sila sa paggawa ng templo ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Pagkalipas ng maraming taon, nang si Artaxerxes ang hari ng Persia, dumating si Ezra sa Jerusalem galing sa Babylonia. Si Ezra ay anak ni Seraya.
Si Ezra ay isang tagapagturo na lubos ng kaalaman sa kasulatan na ibinigay kay Moises ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ibinigay ng hari ang lahat ng hiniling niya dahil tinutulungan siya ng Panginoon na kanyang Diyos. May sumama ring mga Israelita sa kanya nang bumalik siya sa Jerusalem noong ika-7 buwan ng paghahari ni Artaxerxes. Kabilang sa mga sumama ay mga pari, mga levita, mga awit, mga gwardya ng mga pintuan ng templo at ang mga utusan sa templo. Umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa tulong ng Diyos nakarating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ika-5 buwan. Nang ika-7 taon ng paghahari ni Artaxerxes, tinutulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Ito ang nilalaman ng sulat na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra na pari at tagapagturo na lubos na nakakaalam ng mga utos at mga tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ako si Haring Artaxerxes, ang hari ng mga hari. Nangungumusta ako sa iyo, Ezra, na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Iniutos ko na kahit sino sa mga Israelita dito sa kaharian ko, pati mga pari at mga levita na gustong sumama sa iyo sa pagbalik sa Jerusalem ay maaari mong isama. Inuutusan kita at ng aking 7 tagapayo na alamin mo ang mga nangyayari sa Juda at sa Jerusalem kung talaga bang sinusunod nila ang kautusan ng iyong Diyos na lubos mong nalalaman. Inuutusan din kita na dalhin mo ang mga ginto at pilak na kusang loob kong ibinibigay at ng mga tagapayo ko sa Diyos ng Israel na nananahan sa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at ginto na matatanggap mo galing sa lalawigan ng Babylonia, pati na rin ang mga kusang loob na tulong ng mga mamamayan ng Israel at ng mga pari nila para sa templo ng kanilang Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mo na ang perang ito ay gagamiting pambili ng mga toro, mga batang lalaking tupa, mga butil at inuming handog sa altar ng templo ng inyong Diyos sa Israel. Ang matitirang ginto at pilak ay pwede niyong gamitin ng mga kababayan mo sa kahit anong gusto niyo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mga kagamitang ipinagkatiwala sa iyo na gagamitin sa paglilingkod sa templo ng iyong Diyos ay ibigay mong lahat sa Diyos ng Jerusalem. Kung may iba ka pang kailangan para sa templo, kumuha ka lang ng panggastos sa pondo ng kaharian. Ako si Haring Artaxerxes ang naguutos sa lahat ng ingat yaman ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates na ibigay niyo ang anumang hilingin sa inyo ni Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Bigyan niyo siya hanggang 3,500 kilong pilak, 300 sakong trigo, 550 galong alak, 550 galong langis na olibo, at kahit gaano kadaming asin na kinakailangan. Ibigay niyo rin ang lahat ng kinakailangan sa templo ayon sa iniutos ng Diyos ng kalangitan, sapagkat kung hindi, magagalit siya sa kaharian ko at sa mga anak ko. Ipinapaalam din namin sa inyo na huwag ninyong pagbayarin ng buwis at ng iba pang bayarin ang mga pari, mga levita, mga musikero, mga gwardya ng mga pintuan ng templo, mga utusan sa templo, at iba pang nagtatrabaho sa templo ng Diyos. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos, pumili ka ng mga tagapamahala at mga hukom na nakakaalam ng kautusan ng iyong Diyos, at sila ang mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan sa kanluran ng Euphrates. At ang mga tao na hindi nakakaalam ng kautusan ay turuan mo. Sino mang hindi tumupad sa kautusan ng iyong Diyos o kaya'y sa kautusan ng hari ay parurusahan ng kamatayan o paalisin sa lugar niya o kukunin ang ari-arian niya o ikukulong siya. Sinabi ni Ezra, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno natin na humipo sa puso ng hari na parangalan niya ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Dahil sa kabutihan sa akin ng Panginoon, mabuti ang pagtrato sa akin ng hari at ng mga tagapayo niya at pati na ng lahat ng makapangyarihan niyang opisyal. At dahil nga tinutulungan ako ng Panginoon na aking Diyos, nagkaroon ako ng lakas ng loob para tipunin ang mga pinuno ng Israel para sumama sa akin sa Jerusalem. Tinipon ko ang sasama sa akin sa Jerusalem doon sa ilog na dumadaloy papunta sa lugar ng Ahava. Nagkampo kami roon ng 3 araw. Nang tignan ko ang talaan ng mga tao na sasama sa akin, pati na ang mga pari, nalaman kong walang mga levita roon. Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno ng grupo na sina Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias at Meshulam, at ang 2 matalinong tao na sina Joyarib at Elnatan. Pinapunta ko sila kay Ito na pinuno ng lugar na Kasifia para hilingin sa kanya at sa mga kamag-anak niyang utusan sa templo na magpadala sila ng mga tao na maglilingkod sa templo ng Diyos.
Dahil tinulungan kami ng Diyos, ipinadala niya sa amin si Sherebia kasama ang kanyang mga anak at mga kapatid niyang lalaki na ang kabuuang bilang ay 18. Si Sherebia ay maabilidad na tao at mula siya sa pamilya ni Mahli na lahi ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Ipinadala rin nila si Hashabia at ang mga kapatid at mga pamangkin nitong lalaki na 20 ang bilang. Kasama si Jeshaya na galing sa pamilya ni Merari. Ipinadala pa nila ang 220 utusan sa templo. Ang mga utusan sa templo ay pinili noon ni Haring David at ng mga opisyal niya para tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang mga pangalan nila. Doon sa tabi ng ilog Ahaba, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian, sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga ngabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami, dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Pumili ako ng 12 tao mula sa namumunong pari, hindi kabilang sina Sherebia, Hashabia at ang 10 sa kamag-anak nila. Pagkatapos, ipinagkatiwala ko sa kanila nang walang kulang ang mga pilak, ginto at mga kagamitang ibinigay ng hari at ng mga tagapayo niya at mga opisyal at ng maraming Israelita bilang tulong sa templo ng aming Diyos. Sinabi ko sa mga pari, kayo at ang mga kagamitang ito ay binukod para sa Panginoon. Ang mga pilak at ginto ay handog na kusang loob para sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ingatan niyo ito hanggang sa madala niyo ito sa mga templo ng Panginoon sa Jerusalem na walang kulang. Sa harap ng mga namumunong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita. Kaya kinuha ng mga pari at mga Levita ang mga pilak, ginto at ang mga kagamitan na walang kulang para dalhin sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Umalis kami sa ilog Ahaba at naglakbay papuntang Jerusalem ng 12 araw ng unang buwan. Tinulungan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa mga kalaban at tulisan habang naglalakbay kami. Pagdating namin sa Jerusalem, nagpahinga muna kami ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, pumunta kami sa templo ng aming Diyos at ipinagkatiwala namin ang mga pilak, ginto at mga kagamitan ng walang kulang kay Meremot na pari na anak ni Uriah. Kasama niya si Eleazar na anak ni Phinehas at ang 2 Levita na sina Jozabad na anak ni Jeshua at Noadia na anak ni Binui. Binilang at tinimbang ito lahat at inilista. Pagkatapos, ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay nag-alay sa Diyos ng Israel ng mga handog na sinusunog, 12 toro para sa buong Israel, 76 na lalaking tupa at 77 batang lalaking tupa. Nag-alay din sila ng 12 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ang lahat ng ito ay mga handog na sinusunog para sa Panginoon. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates ang dokumento kung saan nakasulat ang utos ng hari. At ang mga pinunong ito ay tumulong sa mga mamamayan ng Israel at sa templo ng Diyos. Sinabi pa ni Ezra, pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta sa akin ang mga pinuno ng mga Hudyo at nagsabi, marami sa mamamayan ng Israel, pati na ang mga pari at mga Levita ang namumuhay katulad ng mga tao sa paligid nila. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananeo, Heteo, Perizeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Nagsipag-asawa pa sila at ang mga anak nila ng mga babaeng mula sa mga mamamayang nabanggit. Kaya ang mga mamamayang pinili ng Diyos ay nahaluan ng ibang mga lahi. Ang mga pinuno at ang mga opisyal paratin ang siyang nangunguna sa paggawa nito. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang damit ko, sinabunutan ko ang buhok ko, hinila ko ang balbas ko at naupo akong tulala. Nagtipon sa akin ang mga tao na takot sa mensahe ng Diyos ng Israel dahil sa pagtataksil ng mga kapwa nila Israelitang bumalik galing sa pagkabihag. Naupo akong tulala hanggang sa dumating ang oras ng panggaping paghahandog. Pagdating ng oras na iyon, tumigil ako sa pagdadalamhati. Lumuhod akong gutay-gutay ang damit at nanalangin na nakataas ang mga kamay sa Panginoon na aking Diyos. Sinabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya po ako. Hindi ako makatingala sa inyo sa sobrang hiya dahil sobra na ang kasalanan namin.
Parang umaapaw na po ito sa ulo namin at umabot na sa langit. Simula pa po sa kapanahunan ng mga ninuno namin hanggang ngayon, sobra na ang kasalanan namin. At dahil dito, kami at ang aming mga hari at mga pari ay palaging sinasakop ng mga hari ng ibang mga bansa. Pinatay nila ang iba sa amin at ang iba naman ay binihag, ninakawan at pinahiya, katulad ng nangyayari sa amin ngayon. At ngayon, sa maikling panahon, kinahabagan niyo po kami. Panginoon na aming Diyos, niloob niyong may matira sa amin at pinatira niyo kami ng may katiyakan sa lugar na ito na inyong pinili. Binigyan niyo po kami ng pag-asa at pinagaan niyo ang aming kalagayan sa pagkaalipin. Kahit mga alipin kami, hindi niyo kami pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinapakita niyo sa amin ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mabuting pagtrato ng mga hari ng Persia sa amin. Ginawa niyo ito para mabigyan kami ng bagong buhay at para maipatayo namin muli ang templo niyong nagiba at mabigyan niyo po kami ng kalinga dito sa Juda at Jerusalem. Pero ngayong nagkasala kami, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin sapagkat binaliwala namin ang mga utos niyo na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng mga propetang lingkod niyo. Sinabi nila sa amin na ang lupaing pupuntahan namin para angkinin ay maruming lupain dahil sa kasamaan ng mga naninirahan dito. Dinumihan nila ang lahat ng bahagi ng lupaing ito sa pamamagitan ng mga kasuklam-suklam nilang gawain. Sinabi rin sa amin ng mga propeta na huwag kaming magsisipag-asawa sa kanila at huwag kaming tutulong na umunlad sila para maging matibay at maunlad kami at para manatili ang pagunlad na ito sa mga lahi namin. Magpakailanman, pinarusahan niyo kami, O aming Diyos, dahil sa mga kasalanan namin, pero ang parusa niyo sa amin ay kulang pa po sa nararapat naming tanggapin at niloob niyo na may matirang buhay sa amin. Pero sa kabila nito, sinaway ulit namin ang mga utos niyo at nagsipag-asawa kami ng mga taong gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Talagang magagalit kayo sa amin at lilipulin kami hanggang sa wala nang matira sa amin. O Panginoon, Diyos ng Israel, makatarungan po kayo sapagkat niloob niyo na may matira pang buhay sa amin hanggang ngayon. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan at hindi kami makakatayo sa presensya niyo dahil sa mga kasalanan ito. Habang nakaluhod si Ezra na nananalangin sa harapan ng templo ng Diyos, umiiyak siya at nagpapahayag ng mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Maraming Israelitang lalaki, babae at mga kabataan ang nakapaligid sa kanya na umiiyak din ng malakas. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Shekania na anak ni Jehiel na angkan ni Elam, hindi kami naging tapat sa Diyos natin dahil nagsipag-asawa kami ng mga dayuhang babae na galing sa mga sambayanang nasa paligid natin. Pero sa kabila nito, may pag-asa pa rin ang mga mamamayan ng Israel. Kaya ngayon, susundin namin ang payo nyo at ng iba pang gumagalang sa mga utos ng ating Diyos. Gagawa kami ng kasunduan sa ating Diyos na palalayasin namin ang mga babaeng ito, pati na ang kanilang mga anak. Tutuparin namin ang sinasabi ng kautusan, tumayo po kayo dahil tungkulin nyo nagabayan kami sa mga bagay na ito. Magpakatatag kayo at gawin ang nararapat, tutulungan namin kayo. Kaya tumayo si Ezra at pinanumpa niya ang mga namumunong pari, mga Levita at ang lahat ng mga Israelita na gagawin nila ang sinasabi ni Shekania at nanumpa sila. Pagkatapos, umalis si Ezra sa harapan ng templo ng Diyos at pumunta sa kwarto ni Jehohanan na anak ni Eliashib. Pagdating niya roon, hindi siya kumain at uminom dahil nalungkot siya dahil hindi naging tapat ang mga Israelitang bumalik mula sa pagkabihag. Ipinabatid ng mga pinuno at mga tagapamahala sa mga Israelita sa buong Juda pati na sa Jerusalem na ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay magtipon sa Jerusalem. At ang sino mang hindi pupunta doon sa loob ng 3 araw, kukunin sa kanya ang lahat niyang mga ari-arian at hindi na siya ituturing na kabilang sa mga tao na bumalik galing sa pagkabihag. Kaya sa loob ng 3 araw, nagtipon ang buong mamamayan ng Juda at Benjamin at naupo sila doon sa plaza ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nangyari ito ng 20 araw ng 9 na buwan. Nanginginig ang mga tao dahil napakaseryoso ng pinag-uusapan nila at dahil sa malakas na ulan. Pagkatapos, tumayo si Ezra na pari at sinabi, "Nagkasala kayo dahil nagsipag-asawa kayo ng mga dayuhan. Dahil dito, dinagdagan niyo pa ang kasalanan ng Israel. Ngayon, ipahayag nyo ang mga kasalanan nyo sa Panginoon ng mga ninuno nyo at gawin nyo ang kalooban niya. Ibukod nyo ang sarili nyo sa mga tao sa paligid ninyo at hiwalayan nyo ang mga asawa nyong dayuhan." Sumagot ng malakas ang buong mamamayan, "Tama ka, gagawin namin ang sinabi mo. Ngunit ang bagay na ito ay hindi matatapos sa 1 o 2 araw lamang dahil napakarami sa amin ang nakagawa ng ganitong kasalanan. Tagulan pa ngayon at hindi namin kayang magpaulan dito sa labas. Ang mga opisyal na lang natin ang magpaiwan dito at mag-asikaso nito para sa buong mamamayan.
Papuntahin na lang dito sa takdang oras ang mga nagsipag-asawa ng dayuhan kasama ang mga tagapamahala at mga hukom ng bayan nila. Gawin natin ito upang mapawi ang matinding galit ng Diyos sa atin dahil sa bagay na ginawa natin. Walang sumuway sa planong ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jasiah na anak ni Tikva. Sinuportahan din sila ni Meshulam at Shebatay na Levita. Tinupad ng mga bumalik sa pagkabihag ang planong iyon, kaya pumili si Ezra na pari ng mga lalaking pinuno ng mga pamilya at inilista ang pangalan nila. At ng unang araw ng ika-10 buwan, naupo sila at sinimulan nila ang pagsisiyasa tungkol sa pag-aasawa ng mga Israelita ng mga dayuhang babae. Natapos nila ang pagsisiyasat ng lahat ng kaso ng unang araw ng unang buwan ng sumunod na taon.